sa tahanan ko. Kasi po, 23 years ago, this was my first home church. Dito po ako lumaki. At yung likod po na to, dyan po kami nakatira noon, dating tahanan po namin. And 22 years ago, kita niyo naman po, ay first time ko pong nagsalita sa simbahan. At ito pong simbahan na yun. And after 22 years, ako po ulit ay tatayo upang i-share sa inyo ang aking pong mga naging kaalaman, ang aking pong 22 years na experience from that point, dahil ako rin po at si Sister Thea ay product ng ating pong eskwelahan. Amen po ba? Mga kapatid, hindi po natin alam yung maliit po nating eskwelahan na yan ay malaki ang nagagawa sa mga kabataan. Kaya po, kung tayo po ay magkakaroon ng mga anak sa mga dalaga at binata ngayon at sa mga magkakaanak pa, ay huwag po natin ipagkait ang ating pong eskwelahan sa kanila. Dahil, again, ang philosophy po nito, ito po yung eskwelahan na magbabalik sa kanila sa imahe na original na kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. Alam niyo po, ako ay nagagalak dahil few weeks ago, ako po in-invite, sabi ko, it's so abrupt, pero sabi ko, hindi ko maintindihan. Dahil ito yung eskwelahan ang dahilan kung bakit po ako narito ngayon. Amen mga kapatid? Kaya ngayon mga kapatid, ang aming pong isi-share sa inyo, sa ating pong 10 days of prayer, ay pinamagatang, hallowed be your name. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay humiling sa Panginoon ng pag-unawa at pangungkol. Typing mo na lang. Panginoon, sa oras po na ito ay kinakailangan po namin ang banal na Espiritu na siya pong kumausap sa amin, na siya pong magpaintindi sa amin, na siya pong bumukas sa aming mga puso upang amin pong maintindihan at maunawaan ang inyong nais ipabatid po sa amin ngayon. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong hallowed be your name. No? Ito po yung matatagpuan sa the Lord's Prayer. Alam mo yung the Lord's Prayer? Ito yung, ano yung simula? Our Father, which art in heaven. Ito lang po yung kasama. Hallowed be your name. Ano ba pinagmula ng salitang hallowed be your name? Ang hallowed po dyan ay from the Greek word hagiaso. Ano nga po? Hagiaso. Ang ibig po sabihin niyan ay to sanctify. Okay? Magbigay pabanal. Okay? To holy. Okay? Yan po. Kaya yung mga napipray po lagi, Panginoon mga Panginoon, purihin po ang inyong banal na pangalan. That's the accurate po pala na translation nito. Bakit? Can we really give holiness sa ating pong Panginoon? Yan po yung tanong sa point po natin ngayon. Can we do it? Papabanal ba natin pa ang pangalan ng Panginoon? Tingnan po natin ang ating po key text na binabanggit po dyan. Next po, Sister Eugene. Adam lang po. Or next, ayan, sige. Yan po ay matatagpuan sa Matthew 5 verse 16. Favorite verse po natin yan, di ba? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Identical word na ginamit po dyan, to glorify, to give holy. Ano po sa paano paraan? Letting your light so shine. Pag sinabi pong let, di ba? It's the same as sinasabing naturally. Hayaan mo ang liwanag na magliwanag. Kaya magtataka kayo, it's actually accurate sa pagkaroon dun sa Great Commission. Kasi sa Great Commission, sabi doon, as you go, preach. You go ye therefore and preach all nations. As you go po, ang tamang translation doon, no? As you go, preach. Dahil po it is natural sa isang Kristiyano, ang ano po, ang makapag-share, ang ipabalita ang Panginoon.
Di ba, pansinin po ninyo? Ang liwanag po ba, pwede mong pigilan yan? Pwede. Pero, kung wala pong distraction yan, walang obstruction, hayaan mo lang liwanag na magliwanag, it will naturally fill the room. Ang problema po kasi sa ating mga kapatid, gaya ng liwanag, kino-cover natin. No? We are making obstructions na yung natural cause ng light supposedly ay magliliwanag sa lahat, nabibigyan. Kaya mga kapatid, it's very much na kailangan natin maintindihan na minsan sa ating pagpupuri sa Panginoon ay tayo mismo ang pumipigil para mapuri siya. Bakit? Paano? Kasi po, ito po yung 3 points ng lesson po natin. Next po, Sister Eugene. Why? Because as Christians, we carry a divine calling. Bawat isa po sa atin ay tinawagan. Wala pong miss call, ha? Baka sabihin nun, basta miss call lang yung sa akin. Hindi ako kasama. Wrong call, wrong number. So, mga kapatid, God intentionally called you and me. Even si Samuel na bungwit, maliit na bata, he was called. Even yung nasa gilid ng simbahan, you are called. Lahat po tayo, hindi na basta calling, kundi, divine calling. Itinagin, no? Isineparate. Yan po yung pag sinabing calling, sineparate ng Panginoon. Especially po pag yung nagtatabi ng ulam. Ang tawag niyo doon, Sharon. Kasi special yun, para we are separated. We are called with a divine calling. So to reflect God's character to the world, Paul reminds us in 2 Corinthians 5:20, now then, we are ambassadors. Nakita nyo? Next slide po, Sister Eugene. Ang pagiging ambassador, mga kapatid, what does it mean? It means, para yung malaking letter M na dilaw. Ano yung sabihin nun? Makawala. Diba? Dali yung maintindihan. Pag nakita ka letter M, oh, makto yun. Gusto kumain ng French fries. Pag nakita ka naman ng malaking bubuyong na po lang. Ano yun? Jollibee! At dali nga identify. The same thing, mga kapatid. Why we are called to be divine is because para pag nakita ka ng tao, it will remind them that you have a God that is true, that is powerful, that is faithful. So, kapag palatingnan nyo ang katabi po ninyo, does that person reminds you of that? Yung po pag katabi ninyo, pag nakita nyo, ha? Mapagmahal. O kaya, pag nakita nyo yung katabi nyo, hay, nakadi na naman siya nag-toothbrush. Hay, nakawindi na naman siya naligo. Nakakamoy ko na naman yung suot na kahapon. Ano ba ang pati naalala ko yung isang simbahan natin? Somewhere dyan sa Central Zone. Nung ako po'y nagpapastor, I entered that church. And nagulat ko ako, kakaumihan din po sila sa bilang. Habang po kinakausap ko sila, puring-puri siya yung asawa niya. Yan po si Elder. Ay napaka-faithful po ni Elder. Alam niyo po, lahat divine, Sabbath school, AY, midweek, vesper, wala siyang nakinis. Siya laging speaker. Pag nakaral siya, grabe siyang mangaral. So sabi ko, amen! Sabi ko, amen! Kapatid, ay napakabuti ng Panginoon sa iyo. Pero nag-stay po ako ng mga kapatid ng 1 month at may na-discover. Ang dahilan po pala kung bakit sa church na yun ay kakaunti at siya lang ang elder, ay dahil siya ang dahilan kung bakit umalis ang mga elder. Nakakalungkot. Kaya matalong sa amin sa to. Meron siya 13 years slack. Siya lang pala ang dahilan kung bakit ang wala ang lahat. Nakakalungkot. But sad reality, mga kapatid. Why? Kasi nakakalimutan niya yung pag
ambassador. Na pag nakita siya, instead na mag-bless nila, ayun na naman yung ganyan. Alam niyo naman, di ba? Pag gumagaling ng tao, umikrit na ganyan, mayroon niyang pakiramdam. At masakit isipin na ikaw o ako ang dahilan o plano. Why? Kasi sa being ambassadors, mga kapatid, may danger tayo to misrepresent kung sino ang kapatid. Kaya nga po, di kayo magtataka sa TV ngayon, uso ngayon yung mga endorsers. At ang mga endorsers, pinapailan ng kaso. Anong kaso? Estafa. Dahil estafa, misrepresentation. Ha? Maraming kaso, kaya kung tayo po'y magkakaso, isang kaso natin. Ano? Estapador tayo. Why? Because we misrepresent ang ating Panginoon. Naisan makita sa atin yung mapagmahal ang Panginoon ang nakita sa atin. Selfish. Siya po yung pagpatla, may sarili siyang pagkain. Siya po, kapag magkaalok ng pagkain, inaalok niya yung tira. Nakalungkot. But it's a sad reality, mga kapatid. Ang sabi ko dito, as ambassadors, we represent the kingdom of heaven. Our actions reflect kung sino ang Panginoon. Diba? Lagi mo natin binabanggit that the creation reflects the Creator. Kung gaano kaganda ang creation, it reflects kung gaano kaganda ang Creator. But what if pangit ang creation? Masyadong maraming maladies ang creation. Kaya marami pong hindi na naniniwala. So sabihin mo, mabuti ang Panginoon sa'yo, kita mo naman sa'yo, wala kang pera. Nalulugmok ka. Puno ka ng problema, marami kang kaawang. Dahil mo, you misrepresent. Pero kung nakita lang sa'yo, no? Yung senaryo, nakakabalik. Na pag binati ka, babatingin ka din. Nakasumay. Kahit wala nang ngipin. Alam niyo po yung lolo ko, lagi ko yung bully yun eh. Tay, smile ka nga! Kasi wala lang po siyang ngipin, yung buhay ko po siya. Pero hindi po niya ipagkakait yung smile niya. Kahit yung smile niya, kita na gilagit. Bakit? Kasi sabi niya sa akin, alam mo Jay, hindi man ako makatayo dyan sa pulpito. Hindi man ako makaawit gaya ng mga pinsan mo. Pero sa maliit na kakayahan ko, ay nais kong ipabatid sa tao na meron akong Diyos. Amen? Amen. Mga kapatid, hindi natin kailangan maging pastor, hindi natin kailangan maging elder, hindi natin kailangan maging officer ng simbahan para maging ambassador ng Panginoon. We just need to maximize yung bagay na meron tayo. To share na meron tayo ng Panginoon. Ang tanong sa atin po is, magagawa din ba natin po, Sister Lucy? Second, next po. Magagawa din po ba natin ang pagiging ambassador sa panalangin? Kaya po ba? Can we become ambassadors of Christ even in prayers? Ang sabi po dito in John 14:30-40, to pray in Jesus' name is to align with His will and character. Minsan po kasi ang mga panalangin po natin, ano po? Selfish. Naalala ko po noon, nung ako po ay first time nag-take ng bar. Siyempre ako po ay masaya. Sabi ko, magiging abogado na ako. Na sobrang saya ko po. Hinanap ko yung mga classmate ko, sino kasama ko mag-take ng bar. At nakita ko po ang isang pangalan. Hindi ko po makakalimutan yung pangalan dahil siya yung favorite seatmate ako. Alam mo bakit? Kasi siya yung favorite na namumokya sa akin. Sabi ko, ha! Itong tao ito! Pag ito pumasa ng bar, ay talaga naman. Pasalamat siya sa akin. Libre niya ako. Kasi hindi siya papasa sa klase kung wala yung makasagot ko. And lo and behold, dumating po ang bar exam. Sabi ko, pag ito bumagsak, I understand. Kasi, namokya lang sa akin po eh. Pero pag ito bumasa, sure na ako, pasado din ako. Kasi inooperan niya ako eh. Ngayon, dumating po ang results ng bar.
Siyempre, ako po, confident. Instead na pangalan ko ang hinanap ko yung pangalan niya. Nag-flash sa screen. Names. Dahan-dahan. Hanggang nakita ko yung Panginoon, sabi ko, pumasa siya, hero mo yun. Kahit pala nag-offer ko, ayos din pala. Sabi ko ganyan. Dapat magpapalibre na ako. Siyempre, pasado na kami. Kasi isip ko, pasado kami. Ngayon, hinanap ko po ang pangalan. And sadly, hindi ko po nakita. Pinaligan ko! Hindi, nandito yung pangalan ko. Hindi ko po nakita. Yung disappointment sa isip ko. Bakit? Saan ba nagkamali? In denial. Kasi dumating ako sa point na yung alignment ko pala ay hindi na naka-align sa character ng Panginoon. Ano nakita sa akin? Boastfulness, pride, naglalangit. Yung supposedly makita sa isang Kristiyano during that time, mga kapatid, ay pinaliilay sa akin ng Panginoon, you are not worthy. Why? Kasi yung panahon na pinapaintindi sa atin ng Panginoon, masyado pong malayo. Kaya ang gagawin niya, ilalaan niya tayo. At doon po sa point na yun, alam niyo po mga kapatid, nung nakita ko yun, na-disappointed ako, wala akong ibang ginawa but to lay down and pray. And that point reminded me that in prayers, we can become ambassadors of Christ. Sa pananalangin po pala natin, kahit sa pagkain. Misa natin, diba? Lagi natin sabi, yung favorite natin, prayer sa pagkain. Ano yun? Lord, thank you for this food. Amen. Favorite. Pero nakilala mo ba ang Panginoon dito sa prayer? Kaya, oftentimes, kaya sabi ko, prayer is not a mantra. Hindi po siya recorded prayer. Prayer, sabi ng Biblia, is an open letter sa Panginoon. The way tayo makausap ng ating kaibigan at kapatid is the same way kung paano natin kausapin ng Panginoon. Walang maling prayer. Dumadating lang po tayo sa point na hindi naka-align ang ating pong will, ang ating pong kagustuhan sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ginagawa niya, bumalik ka sa pananalangin. Kasi in prayer is also a form of witnessing. Ang sabi ko dito, when we pray with faith and humility, we declare to others that God is real, caring, and powerful. Kapag pala ikaw yung nananalangin, mga kapatid, ay pinapakita mo sa ibang tao na you are not self-sufficient. Sino po sa inyo dapat nagpe-pray po dito, nakasubo na ng kasal? Guilty din po ako dyan. Guilty din po ako dyan. Nakasubo, tapos natanggay ng kapatid, nag-pray ka na ba? Mamaya, alam naman ni Lord yan. Yung mga prayers natin, huwag nakakalimutan. Pero mga kapatid, pray is a form of witness. Pinapakita mo na kung wala ang Panginoon, wala kang kakainin sa oras. Kung wala ang Panginoon, wala kang sa oras nito. Kung wala ang Panginoon, wala ka rin. Amen? Tanging dahilan ng Panginoon ba? Kaya even in prayers, we can witness. And last point, kapatid, praying is, wala po yan, is a training. Okay? Is a training of character for eternity. Lagi po natin sinasabi, what we are doing now, kung ano po ang ginagawa natin ngayon, ay training sa kung anong gagawin natin doon sa langit. Kung anong ginagawa po ngayon, kinakausap mo ang Panginoon, everything, hindi ka magsasawa ka na doon. Kaya nga sinasabi ng Mrs. White, diba, bumalik tayo sa original diet. Kasi pagdating doon sa langit, wala naman chicken joy doon. Nanalo yung bata. Nag-evangelism kami.
In heaven, there will be fruits and vegetables. Nagtanong na bata. Ayan. Pastor, may chicken joy ba sa langit? Alam mo, ako po, masagot. Sabi po sa Bible, fruits and vegetables, nuts and grains, ang diet natin po. So, walang chicken joy. Sabi ng bata, ayaw, wala po pala sa langit. Chicken. Why? Kasi na-test yung palate niya sa pagkain. Kung gano'n din po ang gagawin natin sa day-to-day living natin, mga kapatid, we will not be defeated there in heaven. Nakakalungkot. We will not be defeated there. Kaya po ang encouragement sa atin. What we are doing now, kaya praise God sa 10 days of prayer, to remind us back to pray. To remind us back that we are self-unrighteous. To remind us back na tanging ang Panginoon ang dahilan ng lahat. Ang sabi po dito ni Mrs. White, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Through prayer, we are molded to Christ likeness. Kaya po mga kapatid, isa pong natutunan ko dito sa ating eskwelahan, ang mag-start ng eskwelahan with prayer. Hindi po kami nagsisimula dyan ng walang pananalangin. Alam niyo po mga kapatid, kahit 3 times na hindi ko makaintindihan ang lesson, loin ko, nakagraduate ako. Valedictorian, mga kapatid. Bakit? Because we started it with a prayer. Ako po dati, naalala ko ng Tito Mar. Si Tito Mar po naging teacher ko yan. Sa 5, ha? Sa 5 lang po kami. Nag-grade 3 noon. 5 lang. Si Francis, si Joshua, si Elbert, Giral po yun. Si Justin, at ako. 5 lang po kami noon. Fraction! Fraction ng topic. Ewan ko, ba't hirap ako sa fraction? Na-experience nyo na ba yung parang kayo nag-iihip, nagtatay, na naluluhan, nag-iiyak? Lahat at the same time, kasi po, lahat sila nag-uwi na, kaya lang narinig. Alam mo yun? Nakaupo na sa dito lang sa desk, tanda-tanda ko po yun. Tama, may nanang nangyari kayo ka. Di ko po manununan itong fraction. Di mo maintindihan ka, di ba tinuro ko na sa sayo? Di ko nga po maintindihan, tinitry ko nga po eh. Yung pala, 1 plus 1 lang pala yun. 1 rule. Hindi ko masagutan. At kung naintindihan ko yung mga kapatid, there I started. Sabi nga, bumalik ka kasi, pag-pray mo, pag di mo naintindihan, pag-pray mo, maiintindihan mo yan. In the same way, mga kapatid, naintindihan ko later on. At ngayon, pag binabalikan mo yung story na yun, maning-marino pa rin. Ba't iniiyakan ko yung dati? Pero, isa pong lesson na naintindihan ko ito. Is even if things don't go as planned, even if may magbagay kang hindi mo pa naintindihan kasi you're not still at the end, you're still there on your way. Pray when things are not according to it. Kasi alam mo, yung time na yun, binigay sa'yo ng Panginoon as a training ground para maging fit ka doon sa lahat. Alam mo yung mga kapatid, kaya sinasabi lang ng Bible, train up the child in the way he should go. Kasi totoo po, kung ano tinuro mo sa bata na yun na maliit siya, yan ang dadalhin niya doon sa kanyang pagtanda. At better na, lalo tigit doon sa langit na hinandanan sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, isa lang po ang ating pong calling lewan at atin. Tayo pong lahat ay magsimula manalangin. Pagpalain ko tayo ng Panginoon. Amen.